Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. January 28, 2026, umugo nga sa social media ang balita ng kontrobersyal na issue na kinasasangkutan ng tatlong mga beauty queen at personalidad na sina Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio. Viral at trending ang dalawang beauty queen at ang artista matapos silang akusahan ng mabibigat na alegasyon ng isang driver. Sa ating ang video ngayon, talakay natin ang kabi-kabilang akusasyon ng dalawang panig. At hindi pag-usapan ang iba pang detalye sa kwento na ito na mula nga sa iba't ibang lehitimong news sources. At dahil wala pang final na hatol sa kaso, ang lahat ay alleged, paratang at wala pang kasigurudihan at ang lahat ay paong mga di umano. Para nga simulan natin ang ating storya ngayon, kilalanin natin ang mga sinasangkot sa aligasyon. Si Michelle Marquez D ay 30 years old, isang public figure, model at beauty queen. Siya nga ay anak ni Melanie Marquez na nanalo nga bilang Binibining Pilipinas at Miss International ng taong 1979. Si Michelle D ay itinanghal nga din bilang Best Newbie Movie Actress sa 36 PMPC Star Awards for Movies ng taong 2021. Taong 2019 naman nang nanalo si Michelle D sa Miss World Philippines. At noong Miss Universe 2023, siya nga ay napasama sa top 10 at nag-uwi ng 4 na special awards. Malapit namang kaibigan ni Michelle ang artista na si Rian Ramos, 35 years old. Si Rian nga ay isang aktres, TV host at modelo. Sa kasalukuyan, si Rian ay gumaganap bilang Kera Metina sa drama fantasy series na Encantadia Chronicles. Naging kasintahan nga ni Rian ang negosyante na si Sam Versosa na tumakbo bilang mayor ng taong 2025. Madalas kasama ni na Michelle at Rian ang isa pang beauty queen na si Samantha Panlilio, 30 years old. Taong 2023 nang lumaban nga si Samantha sa Miss Universe Philippines 2023. Sina Michelle, Rian at Samantha ay magkakaibigan at kabilang nga sa iisang social circle. Tulad nga ng ibang mga showbiz personality, naranasan na ni na Michelle, Rian at Samantha na masangkot sa iba't ibang mga issue. Subalit ang pinakamabigat atang isyong ibinato sa magkakaibigan ay ang alegasyon na sinaktan at kinulong nila ang isang driver. Sa ating ang video ngayon, pag-usapan natin ang viral at trending na issue ni na Michelle, Rian at Samantha. At ano nga ba talaga ang laman ng kontrobersyal na ampaw? Nagsimula nga ang lahat ng January 28, 2026. Ang lalaki na si Bonifacio Baro alias Totoy, 40 years old, ay nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Si Totoy kasama nga ang Volunteers Against Crime and Corruption ay nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI para magsampa ng kaso. Ang mga kinasuhan nga ni Totoy ay sina Rian Ramos, Michelle D at Samantha Panlilio. Kasama din sa mga kinasuhan ay ang dalawang bodyguard ni Rian at ang ilang mga pulis sa Makati Police Station. Sinampahan ni alias Totoy ang artista at mga beauty queen ng kasong assault, labis na pananakit at illegal na pagkulong. Ayon kay Totoy, ang lahat ng ito ay nangyari mismo sa loob ng condo unit ng kanyang among si Rian Ramos at ng kaibigang nitong si Michelle D. Sa isang interview naman kay alias Totoy, sinabi niya na 3:00 ng madaling araw ng January 17, siya at si Rian ay umuwi galing ng taping. Pagbaba ni Totoy ng mga gamit ni Rian sa kondo na inuupahan ni na Rian at Michelle, nagulat siya nang bigla siyang palibutan at komprontahin ng mga bodyguard ng aktres. Pilit na pinapaamin ng mga bodyguard si Totoy tungkol sa ninakaw umano nitong ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Tinanong nga ng mga bodyguard si Totoy kung nasa kanyang ba ang sinasabing ampaw. Subalit sinabi ng driver na wala sa kanya ang pulang envelope. Ayon nga kay Totoy, hindi siya pinayagan ng mga bodyguard na lumabas ng condo unit at nanatili lamang siya sa loob ng kondo ng 3 araw na tila ba preso. At habang nasa loob na ng kondo, paulit-ulit umano siyang sinakta ng mga bodyguard ni na Michelle at Rian. Gate nga ng driver, pinipilit siya ng mga bodyguard na ilabas ang nasabing ampaw kahit na wala umano ito sa kanya. Nagmamakawa nga ang lalaki sa mga bodyguard na sila ay tumigil na, pero hindi daw nakinig ang mga bodyguard sa pakiusap ni Totoy.
Sinabi din niya na pinipilit din siya ni Rian na ilabas ang nasabing ampaw. At nang sabihin na nga ng driver na wala sa kanya ang ampaw, tila sinaktan nga siya ng aktres na nakainom din ng mga oras na iyon. Isa pang akusasyon ng lalaki ay maging umano ang beauty queen na si Michelle ay nandun din sa loob ng kondo at siya rin daw ay sinaktan nito. At January 18, 2026, narinig umano ni Totoy mula sa mga bodyguard ang usapan na siya ay tatapusin na. Sa sobrang takot umano ng lalaki para sa kanyang buhay, nag-isip siya ng paraan para makatakas sa condo unit. Kaya nang siya ay nakakuha nga umano ng tiyempo, bigla na lamang siyang tumalon sa bintana mula sa 39th floor. Sinabi nga ni Totoy na mabuti na lamang ay may nahawakan siyang lubid na mga oras na iyon. Ang lubid nga na ito ang naging rason kaya siya ligtas na nakarating sa balkonahe ng isang condo unit na makikita sa 25th floor. Kung susumahin, 14 na palapag nga ang tinalon ng lalaki na tila ba pelikula lamang ang mga pangyayari. Sa 26th floor, nakapasok umano si Totoy sa isang kusina ng mga residenteng babae. Nakiusap nga si Totoy na kung pwede ba siyang dumaan sa unit na iyon para makalabas ng kondo. At matagumpay namang nakababa si Totoy sa first floor ng condo unit. Sa puntong ito, akala niya siya ay nakaligtas na mula sa dinanas niyang paghihirap. Subalit nakaabang na pala sa baba ang OIC ng security ng kondo at mga bodyguard ni Rian. At inakyat muli ng mga bodyguard si Totoy pabalik ng kondo ni Rian. At ayon nga kay Totoy, bukod sa mga bodyguard, sinaktan din daw siya umano ni Michelle nang dumating ito sa kondo kasama si Samantha. Sinabi din ng driver na siya ay pinatayo ni Michelle at sinabing, "Akin na kasi." Pero sumagot nga si Totoy na wala sa kanya ang hinahanap ni Michelle na mga larawan. Pero hindi umano naniwala ang beauty queen at pinagpatuloy ang ginagawa nito sa kanya. Pinatanggal umano ang kanyang damit ni Michelle at binuhusan siya ng alkohol. Matapos iyon, may ginawa na rin si Michelle at Samantha sa kanya. Isa pa nga sa mga alegasyon ni Totoy ay hinawakan umano ni Michelle ang kanyang kamay at ipinasok sa loob ng kanyang damit. Matapos iyon, inilagay umano ni Michelle ang kamay ni Totoy sa leeg ng beauty queen. At January 19, 2025, nang dinala si Totoy ni Michelle at ng mga bodyguard nito sa isang police station sa Makati. Sa police station, nagpa-blatter si Michelle laban kay Totoy para sa pananakit umano ng driver sa kanya at pangahawak sa kanyang dibdib. Kasama nga din sa mga reklamo ang qualified theft laban kay Totoy na may kaugnayan umano sa pagnanakaw ni Totoy ng isang ampaw. Sa police station, tinanong nga si Totoy ng mga pulis kung nasa kanya ba ang sinasabing ampaw. Pero muling iginit nga ng driver na wala sa kanya ang pulang envelope. Matapos iyon, inutusan nga si Totoy ng isang pulis na ipakita ang kanyang kamay. At nang sundin ni Totoy ang mga pulis, bigla na lamang umanong pinalo ng pulis ang kamay ng driver gamit ang isang kahoy. Pagkatapos ay tuluyan na ngang ikinulong si Totoy sa police station. At habang siya ay nasa kulungan, muling nakaranas nga ng paghihirap ang driver sa kamay ng dalawang mga pulis. At January 22, 2026, nang nakalaya si Totoy matapos ibasura ng korte ang kasong qualified theft na isinampa sa kanya ni Michelle. Nang nakalaya nga si Totoy, nangingi siya ng tulong sa VICC o Violence Against Crime and Corruption para ireklamo ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng artista at ng mga beauty queen. Sa isang panayam nga sa lalaki, ipinakita niya sa mga reporters ang bakas ng mga sugat at pasa na kanya umanong tinamo. At ayon nga sa VICC, tinutulungan nila si Totoy dahil sa bigat ng ginawa sa driver. Sinabi din ng VICC na ayon kay Totoy, kaya galit sa kanya ang amo niyang si Rian ay dahil umano sa pagbibigay ng driver ng impormasyon sa dating karelasyon ni Rian na si Sam Versosa kahit ang dalawa ay hiwalay na. Sa isang balita na dawit din ang pangalan ng vlogger na si Will Dazovich. Ayon sa mga reports, nagtugma kasi kay Will ang description ni Totoy nang sabihin nito na ang ipinalit ni Rian kay Sam ay isang lalaking vlogger na dating nagkasakit ng malubha. Nag-viral at nag-trending nga ang aligasyon ni Totoy laban kina Michelle. Pinagpiyastahan nga ng mga netizens ang mga issue na ito, lalo na ang tungkol sa kung ano ba talaga ang laman ng ampaw. Marami nga ang na-curious sa laman ng ampaw, lalo na at ang laman umano nito ay isang larawan. Merong mga hindi na iwasang mag-isip
na kaya galit na galit umano si Michelle kay Totoy, ang laman ng ampaw ay malalaswang larawan. Pati rin ang totoong sexualidad ng tatlong mga babae ay question nga din ng mga netizens. Lalo na at ipinapakita nga ni Rian at Michelle sa publiko kung gaano sila ka-close. Dagdag pa dyan na nagsasama nga sa isang condo unit ang dalawang babae. Hindi maiwasan nga ng karamihan na mag-isip ng hindi maganda sa totoong ugnayan ni Rian at Michelle. Matatandaan na ng May 2023, si Michelle ay umamin na siya ay bisexual. Isang taong naaakit sa babae at lalaki. Hati naman ang opinyon ng mga netizens tungkol sa issue na ito. Mayroong nagsabi na hindi nga sila naniniwala sa akusasyon ni Totoy laban kina Rian, Michelle at Samantha. At mayroon din namang nasa panig ng driver na si Totoy. Ang ilan naman ay tila binilikan ang nangyari kay Vong Navarro ng taong 2014. Dahil nga halos magkapareho ang akusasyon ni Totoy sa mga pinagdaanan ni Vong Navarro noon. Agad namang naglabas ng pahayag ang abogado ni Rian at Michelle. Ayon sa mga abogado, walang katotohanan at physically impossible ang mga akusasyon ng driver. Sinabi ng abogado na walang basihan ang paratang ni Totoy hinggil sa illegal detention sapagkat ang driver ay residente din ng condo unit. Tanong nga ng abogado kung totoong ang aligasyon ni Totoy, bakit daw sa mugshot nito ay wala namang bakas ng pasa o sugat. Wala ding nakasaad sa medical legal ni Totoy na ito ay sinaktan ng paulit-ulit nang siya ay ipinamedical legal bago siya ikulong. Kapansin-pansin din daw sa interview ni Totoy sa media na wala itong kahit anong senyales ng pananakit. Kung totoo mano ang bintang ng lalaki laban sa mga babae, bakit napakalinis ng katawan ng driver? Malabo din ang aligasyon ni Totoy laban sa pananakit sa kanya ni Michelle dahil ng January 17, ang beauty queen ay nasa Iloilo. Sinabi pa ng abogado na meron silang mga ebidensya na magpapatunay na nasa Iloilo si Michelle ng buong araw. Isa na nga dyan sa mga nagpatotoo ay ang designer na si Jojo Bragais. Subalit ayon kay Totoy, kasalukuyan siyang nakakaranas ng pananakit ng mga oras ng iyon nang narinig niya ang staff ni Michelle na nagsasabing malapit na ang mag-alas 6 ng umaga kaya malapit na ang flight ng beauty queen. Sumagot umano si Michelle at sinabing may oras pa naman. Matapos iyon umalis si Michelle saglit at bumalik na nakabihis na may dalang maliit na bag at umalis kasama ang staff na may dala ng kanyang maleta. Ayon sa abogado nga ni Michelle at Rian, tingin nila ay gumaganti lamang umano si Totoy sa kanyang mga kliyente dahil sinampahan ni Michelle si Totoy ng kasong pagnanakaw. Base naman sa kampo ni Samantha Panlilio, ang akusasyon ni Totoy ay pawang gawa-gawa lamang. Ayon pa sa pahayag ni Totoy, sinabi niyang matapos ang pananakit sa kanya, ilan sa mga tauhan ni Michelle ang sumugod sa bahay niya sa Northern Samar. Ayon nga sa driver, hinalughog ng mga staff ni Michelle ang kanilang buong bahay. Inumpiska din daw ng mga ito ang cellphone ng asawa ni Totoy at pinicturan umano ang lahat ng anak ng driver. Gihit naman ng abogado ni Michelle at Rian. Nagpunta lamang doon ang staff ni Michelle dahil tumawag ang asawa ni Totoy sa kanila. Sinabi umano ng asawa ni Totoy na ang hinahanap ni Michelle na picture ay nasa kanilang bahay. Nagulat mga daw ang asawa ni Totoy kung bakit merong mga ganong larawan ang kanyang mister. Ayon pa sa abogado, nagpapatunay lamang ito na may talagang kinuha si Totoy na ampaw. Matapos iyon, kinompronta ni Michelle si Totoy tungkol sa ninakaw niyang ampaw. Sinabi nga ng abogado na umamin umano si Totoy na siya ang kumuha ng ampaw dahil ang akala ng driver ay pera ang laman ng ampaw. Plano na din ng kampo ni Michelle at Rian na kasuhan si Totoy ng perjury dahil sa natatanggap na pangbabash ng mag-best friend mula sa mga netizens at publiko. Sa isang interview naman sa desk officer na duty noong January 18, sinabi nga ng lalaki na ipinakita mismo sa kanya ni Michelle ang pasa nito sa kamay dahil sa pananakit ni Totoy. Naluluha pa nga daw noon ang beauty queen at may pagkabalisa. Sa blatter nga sinabi ni Michelle na sinaktan umano siya ni Totoy matapos niyang mabisto ang driver na nagnanakaw. At nang tinakot na ni Michelle si Totoy na dadalhin nila ang driver sa presinto, dito na daw nagalit si Totoy at sinaktan ang beauty queen. Base din sa blatter, sinabi ni Michelle na sinubukang tumakas ni Totoy sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana ng condo unit. Nakakapit umano si Totoy sa gondola rope
na isang uri ng suspension cable ng kondo kaya ito nakababa sa 25th floor. Ayon kay Boy Evangelista, presidente ng VICC, sa nakuha nilang kopya ng blotter, sinabi ni Michelle na ang laman ng ampaw ay mga film na nagkakahalaga umano ng 30 million pesos. Sinabi din ng VAC na base sa salaysay ni Totoy, aksidenteng nadala ng driver ang ampaw sa pag-aakala na ito ay Christmas bonus. Pasko daw noon nang umuwi si Totoy sa Samar dala ang ampaw. Sinabi din sa salaysay na naibalik naman ni Totoy ang lamang film ng ampaw. Subalit mayroon pang isang kulang at ito umano ang pinipilit ni na Michelle na kinuha ng driver na si Totoy. Dahil sa bagong update ng kaso, marami nga sa mga netizens na sumusubaybay sa issue na ito ang napataas ang kilay. Ayon sa ilang mga netizens, nagiging hindi nakapani-paniwala ang salaysay ni Totoy dahil nung una sinabi niyang wala sa kanya ang ampaw. Pero sa bagong impormasyon nga mula kay Totoy, aksidente pa lang naiuwi ito ng driver. Samantala, ipinagtanggol naman si Michelle D ng kanyang ina na si Melanie Marquez. Sinabi niya na nagsisinungaling nga si Totoy at ginawa ng driver ang pahayag para lamang sirain ang magkakaibigan. Sinabi din niya na nang-blackmail lamang daw si Totoy para makahuthot ng pera. Nawagan din ang veteranang beauty queen na mapanagot at makulong ang mga nasa likod ng umano'y paninira sa imahe ng tatlong mga babae. Ipinagtanggol din si Rian ng kanyang ina na si Clara Ramos mula sa mga bashers ng aktres. Ayon kay Clara, hindi niya maintindihan kung bakit sinusuportahan ng VICC ang sinungaling at magnanakaw na si Totoy. Giit pa niya, hindi niya umano matiis ang paghusga ng mga netizens sa kanyang anak para sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Sumagot naman ang VICC president na si Boy Evangelista. Pinanindigan nila ang suportang ibinigay kay Totoy at sinabing walang kakayahan ang dating driver ng aktres na makapagsalita kumpara kina Rian, Michelle at Samantha na kayang makakuha ng magaling na abogado. Sinabi din ni Boy na naiintindihan niya ang sentimiento ni Clara at Melanie Marquez bilang isa rin siyang magulang. Ngunit nanindigan siya na tungkulin pa rin nilang tulungan at debensahan ang mga kagaya ni Totoy na walang kakayang kumuha ng abogado. Sa katunayan nga ay wala pa palang abogado si Totoy na tutulong sa kanya. Pagtitiyak naman ni Evangelista, personal niyang na-cross-examine si Totoy bago nabuo ang kanilang desisyon na tulungan ito sa NBI. At February 3, 2026 nang nagtungo nga ang NBI sa condominium ni Rian at Michelle para kumuha ng kopya ng CCTV na kakailanganin para sa investigasyon ng kaso. Nagsalita naman ang nakasama ni Michelle sa flight na si Mags Q. At ayon kay Mags, pagdating niya sa airport, nandun na daw si Michelle. Wala naman daw siyang napansing kakaiba sa babae ng oras na iyon at kalmado lamang ang beauty queen. Sinabi din ng abogado ni Michelle na ito ay patunay na umalis talaga ang beauty queen papuntang Iloilo at wala ito sa Makati sa panahong sinasabi ni Totoy na siya ay sinasaktan ni Michelle. Kalaunan, si Michelle D nga ay nagtungo sa prosecutor office para muling magsampa ng kasong qualified theft kay Totoy. Paliwanag nga ng abogado ni Michelle, kailangang i-refile ang reklamo para masunod sa tamang proseso. Matatandaan na na-dismiss nga ang naunang reklamo ni Michelle dahil hindi raw maaring ma-inquest si Totoy sapagkat mahabang panahon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. At ayon nga sa prosecutor, kailangan nga na dumaan ang reklamo sa preliminary investigation. Kalakip nga ng reklamo ang larawan ng ampaw na kinuha umano ni Totoy. Sinasabi nga na ang laman ng ampaw ang 10 valuable items na pagmamay-ari ni Michelle. 10 ang laman ng ampaw at 9 lamang ang isinoli umano ni Totoy. Mayroon pa umanong isang nawawala pero nanindigan si Totoy na wala sa kanya ang bagay na iyon. Samantala, binalikan nga ni Totoy ang Makati Police Station kung saan siya dinala matapos siyang ireklamo ni Michelle. Tinuro nga ni Totoy kung saan siya dinaan at ang kwarto kung saan umano nangyari ang pananakit. Kasabay nito, binigyan ng Makati Police ang NBI ng kopya ng CCTV habang nandun si Totoy. Ayon sa mga balita, wala pang formal na kasong inihain laban kina Michelle, Rian at Samantha. Nagsasagawa pa rin ang paunang verifikasyon at pangangalap ng ebidensya ang NBI bago mag-issue ng subpoena laban sa mga akusado.
Sinabi nga nilang inaaral pa nila ang mga CCTV footage, medical legal reports at ang mga pahayag ng magkabilang panig. Sa ngayon, lahat nga ay nag-aantay kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan. Ang tatlong magaganda ang sikat na mga babae o ang driver na pinagtulungan umano ng tatlong mga babae. Ang akusasyon nga ng panig ni na Michelle, Rian at Samantha at panig ni Totoy laban sa isa't isa ay hindi na nangangahulugan na sila ay mayroong pagkakasala. Ang hustisya ay dumadaan sa tamang proseso at ang tanging korte lamang ay may kapangyarihang magpasya kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at dapat ngang managot ang may sala. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.